Kamusta po kayo mga kaibigan? Ang kwentong itatampok natin ngayon ay hango sa tunay na karanasan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elmo. Ang ibabahagi kong karanasan ay naganap ilang taon na rin ang nakararaan dito sa lugar namin kung saan ako isinilang. Isa sa pinakamagandang lugar sa Visayas, ang isla ng Siquijor. Pero sa kabila ng magagandang tanawin dito, ay mayroon kaming nakakapangilabot na karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Ang mga tao sa aming lugar ay pangingisda ang hanap buhay. Bata pa lang po kami, may mga kwento-kwento na po kaming naririnig ukol sa mga aswang. Pero tumanda na lang kami, Sir Alex. Nagkaroon na lamang po ako ng pamilya. Sa kabutihang palad, ay hindi naman po ako nakararanas na makaengkwentro o makakita man lang ng aswang. Naniniwala naman po ako sa kanila sapagkat marami-rami na rin ang mga taong nakaranas sa aming isla. Pero yun nga, hindi pa ako nakakita ng aswang sa buong buhay ko. May paniniwala man pero hindi talaga buo. Sabi ko pa nga noon, kung tunay man ang mga aswang, o di sige, nandyan sila, iiwasan ko na lang. Pero hindi talaga ako nagkaroon ng takot sa kanila. Kasi yung nasa utak ko po, ay baka hindi sila totoo. Isang araw, habang naglalakad ang aking asawa sa dalampasigan, kasama ang aming aso, ay nagulat na lamang siya dahil biglang nagtatahol ang aso naming ito sa kanyang likuran. Paglingon ng aking asawa, may nakita siyang matandang nakatayo. Babae ito, nakatitig sa asawa ko. Tinawag niya ang aso namin at naglakad na ang aking asawa kasi nga panay tahol sa matanda. Nakasunod ang tingin ng matanda sa kanila at sa aming aso. Maya-maya pa ay may isang lalaki na may dalang parang mga bakal na sinilid sa sako. Magkakilala pala ang mga ito. Pagkatapos ay umalis na silang dalawa. Parang mag-asawa ang mga matanda. Sa totoo lang, naawa ang asawa ko sa kanila kasi mukhang gutom na gutom ang dalawa. Kaya siguro ganun makatingin na parang may gustong hingin na hindi lang masabi. Ngunit nandyan din sa utak ng aking asawa na baka baliw daw ang matanda. Gusto man niyang tulungan ay hinayaan niya na lamang ito. Nung minsang nagtungo ako sa dalampasigan, ay may nakita rin po akong matandang lalaki na nakasakay sa aking bangka. Pagdating ko sa aking bangka, ay sinabihan ko siyang aalis na ako dahil magpapalaot ako. Mahinahon naman po ako. May respeto. Ngunit nakakapagtaka na bigla na lamang po nagalit sa akin ang matanda. Bigla na lang nang lisik ang kanyang mga mata at ikinagulat ko ang kanyang sinabi. Ako raw ang umalis dahil baka mapatay niya raw ako at gawing pagkain. Ngunit agad din naman itong umalis pagkakita niya sa aking dala na patalim. Ginagamit ko po ito na panghiwa sa lubid sa mga isda. Hindi naman po talaga ako nagdadala ng patalim kapag hindi ako magpapalaot. Sabi ko baliw siguro ang matanda. Isipin mo, kakainin daw niya ako. Kung sa bagay, gano'n naman ang mga baliw. Kaya hinayaan ko na lamang ito at umalis na. Nagtaka na lang ako sa unahan. May kasama pala siyang isang matandang babae. At sa muling paglingon ko sa kanya, labis akong nagtataka na kung bakit bigla silang nawala pareho. Wala lang naman po sa akin iyon. Hindi ko na pinansin.
Hindi ko nga sinabi sa aking asawa ang tagpo na iyon. Pero ang hindi namin alam pareho, yung dalawang tao pala na iyon ay sila rin po yung matandang mag-asawa na nakita ng aking asawa sa may dalampasigan na tinatahulan ng aso naming maliit. Sa mga sumunod na araw po nun ay hindi na umuwi ang aso namin. Nagtaka na lang kami ni Mrs. Paggising namin sa umaga ay wala na ito. Hinanap ko pa talaga. Inikot ang barangay namin. Wala talaga. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa alaga naming asong iyon. Pero sa isip-isip ko, maaaring kinuha ng mga lasinggero na kumakain ng aso. Na baka kako, wag lang sana, ginawa ng pulutan. Sa totoo lang, iyak ng iyak ang aking asawa noon, Sir Alex. Kasi kasama niya yung asong iyon tuwing umaga kapag maglalakad-lakad siya sa dalampasigan. Kaso sa ilang araw kong paghahanap dito, ay hindi ko talaga natagpuan. Kaya nangako na lamang po ako sa kanya. Napapalitan ko ng bago. Isang gabi, naghahanda akong pumalaot. Minabuti kong puntahan at tignan muna ang aking bangka kung kondisyon ba ito, lalo na ang motor nito. Pagdating ko nga doon ay maayos naman. Mas tinodo ko pa ang aking pagsisipag dahil buntis ang aking asawa. Pagbalik ko sa bahay namin, biglang nagsalita ang aking asawang si Cara at sinabi niya, "Elmon, pwede ba na huwag ka munang umalis ngayong gabi?" "Ha? Bakit naman?" "Ewan ko ba? Parang masama ang kutob ko eh. Hindi ko alam ang nararamdaman ko." "Kutob na ano? Para kasing may masamang mangyayari." "Mangyayari ang masama? Kanino?" "Sa akin, mahal." "Sa'yo?" Ewan ko. Basta dito na lang muna tayo. Huwag mo na muna ako iwan ngayong gabi." "Paano mo naman nasabi yan, mahal?" "Basta nararamdaman ko eh." "Huwag ka kasi masyadong mag-iisip ng kung ano-ano. Tuloy nag-aalala ka na. Relax ka lang. Huwag mo na isipin yung mga walang kwenta, okay?" Sabi ko sa aking asawa. Ngunit ang mukha niya ng gabi na yon, bakas talaga na nag-aalala ito. Sabi pa niya, tignan ko raw ang buwan sa bintana. Sobrang laki. Napakaliwanag at parang may mangyayaring masama. Kaya sinagot ko na lamang siya na kaya naman pala. Kung ano-anong nakakatakot na lang ang naiisip niya dahil sa malaking buwan. Hinalikan ko na lang ito. Pinakalma sa kanyang mga nararamdamang wala namang katotohanan. Sumagot ang aking asawa at sinabing, "Di ba sabi nila tuwing kabilugan daw ng buwan, lumalabas daw yung mga nilalang na bumibiktima ng mga buntis, yung mga aswang?" "Naku, kwento-kwento lang yan, mahal. Masyado kang mapapaniwala sa mga bagay na wala naman katuturan. Naniniwala ka pa rin ba sa ganyan? Matanda na tayo." "Oo naman. Kasi ang daming mga kwento na may mga inatake ng aswang, di ba? May pakiramdam talaga ako, mahal na totoo ang mga aswang. Lalo na kapag ganito na bilugan ang buwan. Di ba dati may kwentong may biniktimang buntis, di ba?" "Naku, Cara, ito ang tandaan mo. Hindi totoo ang aswang. Panakot lang ang mga aswang, okay? Huwag ka kasi mag-iisip ng kung ano-ano. Ang importante ngayon, makapag-ipon tayo para sa araw ng panganganak mo. Siguradong marami tayong mahuhuling isda. Basta huwag kang mag-isip ng mga negatibong bagay. Isipin mo ang ating kinabukasan at kinabukasan ng anak natin."
Mahinahon at magiliw na wika ko sa aking asawa. Subalit nakatitig lang siya sa aking mga mata na halatang nag-aalala pa rin. Pero alam mo, Sir Alex, bigla rin po akong nag-alala sa mga sinabi ng aking asawa na yon. Kasi ang nasa isip ko po, halimbawa, kung totoo man ang mga aswang, wala talagang makakatulong sa aking asawa kung papasukin siya sa bahay namin. Malalayo rin kasi ang mga kapitbahay. Parang nahahawa ako sa negatibong iniisip niya. Ganon pa man, ay hindi po ako nagpadala. Mas kinakailangan ko na magtrabaho sa laot. Kinakailangang makahuli ng maraming isda para sa amin. O mahal, alis na ako ha. Isarado mo lang yung mga pintuan ng maigi at yung mga bintana. Hindi sumagot si Kara. Nakatitig pa rin ito sa aking mga mata. Pero hinayaan ko na lang upang hindi ito matakot. Pagkatapos ay umalis na ako. Agad niyang sinarado ang pintuan. Pero nung nakalayo-layo na ako sa aming tahanan, nilingon ko ito at kinabahan ako kaya binalikan ko siya. At sinabing, Kara mahal, buksan mo muna ang pintuan. Dali-dali naman siyang nagbukas ng pintuan. Nakita kong may mga luha ang kanyang mga mata. Ay naku mahal, alam kong nababahala ka. Nahahawa na ako sa iyo eh. O sige, ganito na lang. Maghintay ka muna dito at susunduin ko si nanay at tatay, okay? Sige pa mahal, bilisan mo ah. Sagot niya sa akin habang nakangiti na. Mababanaad sa kanyang mukha ang pagkapanatag ng kanyang loob. Sapagkat alam niyang kapag nandiriya na ang mga magulang ko, ay protektado siya dahil may alam din po ang mga magulang ko, Sir Alex, kung papaano magtaboy ng mga aswang at kung papaano hindi ito makalapit sa aming tahanan. Pagbalik ko nga ay kasama ko na ang nanay at tatay ko. May dala si tatay na buntot pagi. Nang dahil doon, ay kampante na po akong lumisan patungo sa dalampasigan kung saan naghihintay ang bangkang dimotor na aking gagamitin ng gabi na yon. Napakaaliwalas ng gabi na yon, Sir Alex, dahil napakaliwanag ng buwan. Sabi ko, kampante na ako. Nandudoon na ang aking mga magulang, sinamahan ng aking asawa. Sana marami akong mahuling isda ngayon para pang dagdag sa ipon namin mag-asawa. Ngunit ang hindi ko alam, hindi pala ang aking asawa kundi ako pala ang nanganganib. Itinuon ko ang mga mata ko sa malawak na karagatan at napansin ko parang ako lang ang nangingisda ng mga oras na yon dahil sa wala talaga akong makitang ilaw na nagmumula sa ibang bangka. Marahil ka ako, magpapalipas pa siguro ang mga ito ng kabilugan ng buwan dahil mailap din talaga ang mga isda kapag ka maliwanag ang buwan. Ganun pa man, ay nagbabakasakali pa rin po ako noon na makahuli ng maraming isda. Pagdating sa laot, pinakawalan ko na agad ang aking lambat. Pag-angat ko maya-maya, ay may nahuli ngunit maliliit lamang na isda. Pero okay na iyon kesa sa wala. Pang-ulam-ulam na rin yun. Ilang oras pa akong sumubok noon. Ngunit malas talaga. At hindi naman nagtagal, ay bigla na lamang pong sumungit ang panahon. Nang dahil doon ay nagpasya akong umuwi na lang. At habang binabaybay ang karagatan papunta sa gawing dalampasigan, ay bigla na lamang po lumiwanag. Umidlat pala. Tumama sa tubig sa unahan ng aking bangka. Na ilang metro din po ang layo. Siguro kung medyo malapit iyon sa akin ay talagang patay din ako.
Ngunit mabuti na lang hindi umabot sa akin ang kuryente. Nang dahil doon ay kinabahan ako ng husto. Lalo na't matatalim ang kulog at kidlat na baka kako'y bigla na lang akong tamaan. Kaya dasal ako ng dasal na huwag naman sana. Hanggang sa nagsimulang lumaki ang alon, Sir Alex. Kaya sobrang kabado ko na talaga ng mga sandaling yon. Wala rin namang humpay ang aking pagdadasal sa Panginoon. Nagpapasalamat hanggang sa bigla na lang tumigil ang masamang panahon. Nakakapagtaka talaga. Kakaiba dahil pati mga kaulapan ay bigla na lamang pong naglaho na kanina'y mabilis tumabon sa buwan. Nakadaong na ako ng ligtas kaya sobrang pasalamat ko sa Panginoon. At dahil konti lang ang huli, sabi ko ayos na yon. Ang ulam na lang. Inahon ko na ang aking bangka, Sir Alex. Nakakapagod din. Nagpahinga muna ako sa ilalim ng puno ng talisay. Hindi masyadong magkakalayo ang mga puno doon. Inisip ko, paano na lang kung tinamaan ako ng kidlat kanina? Patay talaga ako. Kawawa naman ang misis ko kung nagkataon at ang magiging anak namin. Kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 2:00 pasado na ng madaling araw. Ilang minuto pa ang nakalipas. Napatingala ako. May nauulinigan akong malakas na pagaspas. Pakiramdam ko ay napakalaking ibon ito. Kaya napatingala talaga ako noon sa ibabaw ng mga puno at sinubukan kong hanapin kung saan nagmumula ang napakalakas na pagaspas at ang kanyang tunog na kakaiba. Napapansin kong palapit ng palapit ito sa aking kinaroroonan. Hanggang sa nakakaamoy na rin po ako ng sobrang langsang amoy. Laking gulat ko na lamang po nang paglingon ko sa may unahan, sa may puno ng niyog, ay mayroon pong biglang lumipad na parang nakadikit siya sa puno. Hindi po yon ibon, kundi isang figura po ito ng tao na para bang kalahati lang ang katawan. Lumipad siya at biglang dumapo sa kabilang katawan ng puno ng niyog. Pagkatapos ay yumapo siya doon. Kitang-kita ko ang pakpak niya na napakalaki at sobrang lawak. Para po siyang paniki na pasinghot-singhot sa paligid at parang may hinahanap o inaamoy na masarap. Hindi niya po ako nakita at napansin nun kasi hindi siya nakatingin sa aking direksyon. Nagkukubli lamang ako sa puno ng talisay. Hindi gumagalaw. Nang sa ganun ay hindi niya ako mapansin. Sa totoo lang, labis po akong kinilabutan noon, Sir Alex. Talagang nanindig ang aking balahibo sa katawan. Hindi ko sukat akalain na totoo pala ang mga ganon. Ang mga aswang. Pero ang nakita kong yun ay yung tinatawag nilang manananggal. Nang dahil sa liwanag ng buwan, kitang-kita ko po talaga ang ulo nito na isang kalbo. Hindi babae siguro. Parang lalaki siya at yung tenga niya ay mahaba na gumagalaw. Katulad sa isang paniki talaga na parang may hinahanap ang tenga. Tapos ang dila nito ay mahaba at kitang-kita ko na dinidilaan niya ang kanyang balikat. Ang distansya ko po sa kanya ay malapit lamang. Hindi lalayo sa 5 dipa kaya naman. Kitang-kita ko talaga na siya ay aswang. Putol po ang kanyang katawan. Kalahati lang ito. Sa totoo lang, Sir Alex, unang beses sa tanang buhay ko na makaramdam ng ganun katakot. Napagtanto kong totoo pala sila. Sana hindi niya ako makita, sabi ko pa. Palayo-layo pa naman ang bahay namin. Hinintay ko talaga na umalis ito, Sir Alex, pero hindi siya umalis.
Nanatili lamang itong nakayapos sa puno ng niyog, palingalinga sa bawat gilid, na parang may inaamoy talaga at hinahanap na kung ano. Halos nanigas na ako sa takot. Parang napako na ako sa aking pinagkukublian. Sa tingin ko, kung aatakihin ako noon, wala akong laban kasi. Yung mga kuko niya, malalaman mo talagang matutulis. Dahil kahit isa lang yung nakakapit sa puno ng niyog, ay hindi talaga siya nahuhulog. Siguro, bumabaon talaga ang mga kuko niya. Pinilit ko po na gumawa ng paraan upang hindi mapatay ng nilalang na iyon na mayroong nakakapangilabot na angel. Ang ginawa ko, dahan-dahan kong dinampot ang sagwan para kahit papano kung sakali, kapag makita niya at aatakihin ako, ay yun ang una kong gagawing pananggalang. Tapos yung patalim naman ang itutusok ko sa kanya. Ngunit pagtingin ko uli sa aswang ay wala na ito sa malaking puno. Narinig ko na lamang po yung hangin mula sa pagaspas nito napapalayo. Nang mga sandali na yon ay sobrang pasalamat ko talaga, pero nagkubli pa ako. Baka kakoy nandudoon pa sa malapit. Naghintay ako ng ilan pang minuto bago lumabas at patakbong umalis pauwi sa aming tahanan. Ngunit nang sa di inaasahan ay bigla na lamang may malakas na angil sa aking likuran at mabuti na lamang po ay naitaas ko kaagad ang aking sagwan, dahilan yung sagwan na yun ang kanyang natangay na dapat sana siguro ay ako. Dinagit niya ang sagwan imbis na tao. Sobrang pasalamat ko talaga, Sir Alex. Nakita ko na lang sa unahan binitawan ng manananggal ang sagwan. Nagtaka siguro siya, sobrang gaan naman ang kanyang nadagit. Sagwan ko lang pala. Pero nahagi po talaga ng kanyang mga kuko ang aking mga kamay noon. Halos mangiyak-ngiyak ako sa sakit dahil sa nasugatan din po talaga at sobrang hapdi na dumudugo pa. Dali-dali naman akong gumapang patungo sa puno ng talisay. Nagpaikot-ikot lamang ang manananggal sa himpapawid. Nakita niya ako, pinuntiryan niya na naman. Kaya wala na akong ibang naisip nun, kundi magpakita ng tapang at sumigaw ako. Walang hiya ka. Kadaming pwedeng biktimahin dyan, ako pa talaga. Kampun ka ng kadiliman. Kala mo hindi ako lalaban sa'yo? Alika. At papatayin kitang manananggal ka. Puputulin ko pa yung katawan mo. Hindi ko inakala. Sumagot ang aswang sa boses na nakakagimbal at sinabi, "Ikaw ang papatayin ko, loko-loko." Kasunod nun, bumulusok siya papunta sa aking kinaroroonan. Wala na akong ibang paraan kundi ihambalos ang lagayan ng isda. Dinampot ko ito at sinalubong sa mukha ng manananggal na iyon. Kaya talaga namang nawasak ang aking timba at nagkalat ang mga huli kong isda na maliliit pa naman. Pero tumawa lang ang aswang. Sa puntong ito ay wala na po akong sinayang na oras. Hindi pala tinatablan kaya tumayo na ako at tumakbo. Kasi wala na akong hawak na pwedeng ihampas sa kanya. Yung patalim ko naman, maliit lang. Kaya alam ko na hindi rin magsisilbi yun. Sigaw ako ng sigaw ng tulong habang tumatakbo. Tiyempo naman na may mga dumating na mangingisda. Napapalaot pa lamang. Nakita nila akong tumatakbo at umiiwas sa pag-atake ng manananggal. Na pati sila po ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Unang beses mangyari sa aming isla na makakita kami ng isang manananggal. Nagsigawan sila. "Hala, ano yun? Aswang oh! Si Ilmo yan ah! Pala si Ilmo hinabol ng aswang!
Tulungan natin yan. Nagsisigawan ang mga kabaryo naming mangingisda. Narinig ko na lang ang manananggal na sinabing babalik daw siya. Sinubukan nilang habula ito. Kaya lang mataas na ang lipad ng manananggal. Papunta na ito sa dagat. Talagang nangamba ako sa sinabi ng manananggal na babalikan daw kami. Iniisip ko talaga ang asawa kong buntis noon na halos hindi na ako makatulog. Sa pagod kaya iniisip ko talaga ang kaligtasan ng aking asawang buntis. Nagpatulong ako sa mga kasamahan naming mangingisda pauwi sa aming tahanan. Pagdating nga doon ay gulat na gulat ang asawa ko at mga magulang sa aking itsura. Yung kamay ko, may mga bakas pa ng natuyong dugo. Tanong sila ng tanong lalo na ang aking asawa kung ano ang nangyari sa akin. Pero ang mga kapitbahay na namin ang sumagot. Ang sabi nila, naabutan daw nila ako na nakipagbuno sa aswang. Hindi naman sila makapaniwala. Sana hindi ka na lang umalis, mahal. Ikaw pala ang nanganganib, sabi ng aking asawa. Okay lang ako, mahal. Huwag kang mag-alala. Ikaw kasi ayaw mo makinig sa akin kanina. Muntik ka nang mapahamak, mahal ko. Sorry, Kara, ha? Basta okay ako. Konti lang naman itong sugat ko. Kaya palalabag sa kalooban ko kanina. Sana nga nakinig na lang ako sa'yo. Akala ko, ikaw ang nanganganib eh. Ako pala. Pero huwag kayong mag-alala. Buhay naman ako eh. Okay lang ako. Napaiyak talaga ang aking asawa. Pumasok na ako at nagpahinga. Yung aking sugat ay nilagyan ko ng lana. Ang inaalala ko lang talaga ay yung sinabi ng manananggal na babalik daw ito para atakihin kaming ulit. Magmula noon, bantay sarado na talaga ang aking asawa tuwing gabi, lalo pat malaki-laki na ang tiyan niya ng mga panahong iyon. Tumulong na rin ang aking tatay sa pagbabantay. Naglagay siya ng mga pangtaboy sa aming bahay. Alam kong nag-aalala ka, anak. Magpagaling ka lang para makapaghanap buhay ka. Ito dalhin mo lagi sa pagpapalaot mo. Takot ang aswang diyan. Sabay abot niya ng buntot pagi. Hindi ako naniniwala ng ganito tay dati ba? Buntot pagi para sa aswang. Tinatapon ko lang ito tuwing makakahuli kami ng ganito. Malalaki pa yun at mahahaba. Pero ngayon nagbago na. Kailangan pala talaga ng ganito. Dati ko pang sinasabi sa'yo. Ang mga anak talaga kasi, lalo na kapag lumalaki, minsan matigas ang ulo. Naakala mo sila yung may karanasan. Wala pa kayo sa mundong ito. May mga karanasan na kami. Kaya dapat makinig kayo sa payo ng inyong mga magulang. Sorry po, tay. Opo, makikinig na po ako sa inyo tungkol sa mga kababalaghan. Tama ka talaga, tay. Nauunawaan ko na ngayon. O sige, anak. Basta mag-iingat ka lagi. Opo, itay. Magmula noon, ay lagi na po talaga akong nakahanda. Pero sa totoo lang, Sir Alex, may takot talaga sa pinakailalim ng aking puso. Akala ko hindi na babalik ang aswang na manananggal na yon. Pero nagkamali ako. Kalaunan na, ng mga panahon na yon ay kabuwanan na ng aking asawa. Ayon pa sa kanya, ilang gabi na siyang merong nararamdaman na parang may gumagapang sa aming bubungan. Bagay na ikinagulat ko dahil wala naman po akong napapansin na ganon. Binabantayan ko kasi ang asawa ko noon, kaya imposibleng hindi ko rin narinig ang kanyang narinig. Tinanong ko siya kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi. Ang sagot niya ay oo. At yun din ang sabi ng aking itay. Dapat ay magdoble ingat daw.
kasi kabuwanan na ng aking asawa. Napakabango na raw ng tiyan niya sa mga aswang. Marami raw aswang sa isla namin. Sige mahal, huwag kang mag-alala, puprotektahan kita. Pero sa hindi inaasahan, kinabukasan po ay dito na nangyari ang mga bagay na talaga namang nagpakilabot sa aming lahat. Mukhang manganganak na ang asawa ko, kaya 6:00 pa lamang ng gabi ay nagtawag na si nanay ng kumadrona. Makaraan nga ang ilang oras ay sumakit na ng husto ang tiyan ng aking asawa. Hanggang sa ay nararamdaman na kami na parang tao sa bubong namin. Pagtingala namin ay lumundo ang yero na sa sobrang bigat ng kung sino mang nakapatong doon ay bahagyang bumaba talaga. At habang namimilipit na sa sakit ng tiyan ng aking asawa, ilang sandali pa ay narinig namin ang malakas na pag-angil at pagaspas ng pakpak sa bubong. Tapos may naaamoy kaming pamilyar sa akin na masangsang na amoy. Sinabi ko agad sa aking nanay, manananggal iyang nasa bubong nay. Sapagkat ganyan yung naaamoy ko noong inaatake ako sa may dalampasigan. Bigla namang sumagot si tatay at sinabi niya, bilis anak, kunin mo ang buntot pagi. Habang ang tatay ko ay may hawak na rin po siyang buntot pagi niya. Si nanay naman, kumuha na rin ng itak at asin sa kusina. Alerto kaming lahat habang hinihintay na makapanganak ang aking asawa at nag-aabang kung ano ang susunod na gagawin ng aswang. Ang kumadrona naman po, nakatutok lang sa aking asawa. Pinapairi niya habang nakahawak sa tiyan nito kasi anumang sandali ay lalabas na ang bata. Ang sabi ng kumadrona, malapit na ito. Hanggang sa marinig na lamang po namin ang iyak ng sanggol. Kahit kinakabahan, ay nakangiti talaga ako sa sobrang saya. Ngunit napawi rin agad ang ngiting iyon ang biglang itulak ng aswang at sinubukang buksan ang bintana ng kwarto kung saan kasalukuyang nanganak ang asawa ko. Gusto talagang makapasok ng sakop ng dilim. Kaya sabay-sabay namin ni tatay na hinarangan ang bintana at pinigilan ito upang hindi tuluyang mabuksan. Nawala bigla ang nilalang. Ngunit pintuan naman pala ang pinuntirya. Inulak niya at pinagkakalmot. Ang nanay ko naman po, saboy ng asin sa kung saan-saang bahagi. Ang tatay sa sobrang galit nito ay hindi na po siya nakatiis. Patay daw kung patay. At walang ano-ano nun ay kinuha niya ang kanyang itak. Pagkatapos ay lumabas ng bahay. Sa kabilang kamay niya ay hawak niya naman ang buntot pagi. Pagkakita kong gano'n, ay sinamahan ko na rin siya. Patay na rin kung patay, sabi ko. Bigla na lamang po akong tumapang dahil na rin sa kanila. Wala na kaming takot na lumabas. Pagbukas pa lang ng pinto ni tatay, ay nakaabang na pala ang aswang, mabuti na lang. At sinabuyan agad ni nanay ng asin. Isang manananggal. Anoon ay nakahawak sa may bubong ng aming bahay. Dali-dali po siyang gumapang sa bubong at bigla na lamang po itong lumipad. Pabalik-balik. Ang nakakatakot pa, hindi lang siya nag-iisa. Meron pa palang isang aswang na nag-anyong hayop. Nasa labas din ng bahay namin nakaabang. Nagtatago lamang sa dilim. Isa po itong anyong pusa, Sir Alex. Pero malaki at napakahaba ng buntot. Pinaghahampas na agad namin ng buntot pagi. Hampas lang ng hampas na pati mga pato namin ay tinamaan na. Pero hindi po natamaan ang malaking pusa na iyon. Hanggang sa bigla na lamang may kumalabog. Nasabit pala ang manananggal sa malaking tali na nakatali sa nyog. Doon,
Nilapitan ni tatay at sinubukang hampasin ng buntot pagi. Pero dahil mataas-taas po iyon, ay hindi po naaabot. Kaya kumuha na lamang ng bato si tatay. Pero bago pa man niya matamaan ito, ay nakalipad na ang manananggal. Ang mga bituka nito ay nakalawit. Hinabol pa ito ni tatay pero napakalakas ng lipad. Minura niya ito. Sinabing walang hiyang aswang ka. Pag nahuli ka namin, tatadda rin namin yung mga putol-putol mong lamang loob. Maghanda ka lang, malalaman din namin kung taga saan ka. Matapos nun ay tumahimik na ang paligid. Nakaalerto talaga kami ng gabing yon. Lalo pa, kakasilang pa lamang ng aming anak. Ngunit hindi na po bumalik ang manananggal. Napakatahimik na ng gabi. Nagpasalamat kami. Nakapanganak naman ng maayos ang aking asawa sa kabila ng mga naranasan namin ng gabing iyon. Pero hindi po talaga kami nagpakakampante. Naghintay kami hanggang sa pumutok ang liwanag. Matapos ang pangyayaring iyon, ang tatay ko, Sir Alex, ay palihim na nag-imbestiga hanggang sa may nakapagsabi sa kanya na mayroon umanong kahina-hinalang babae at lalaking parehong matanda. Mag-asawa na paikot-ikot daw sa barangay na nangangalakal. Pinahanap ito nila tatay. Tinanong kung taga saan. Hindi pa naman na ilalabas ni tatay ang pangtaboy niya sa aswang. Ay nagalit bigla ang mag-asawang matanda na iyon. Alam kong mga aswang kayo. At alam ko kung saan kayo nanunuluyan. Ayon sa aking tatay, takot na takot daw ang dalawa. Sinabihan daw nila na pag napatunayang mga aswang sila, ay lumayas na lang sila sa isla namin. Wala pang isang araw matapos ang komprontasyon na iyon, ay talaga naman pong lumayas ang mag-asawa na iyon na mga dayo mula sa Karatig Isla. Mga aswang daw pala talaga ang mga ito. At alam namin na siya yung umatake sa akin at nagtangka sa sanggol noong nanganganak ang aking asawa. May nalaman pa ang aking tatay. Ayon sa mga taong medyo malapit sa tinutuluyan nilang kubo, yung dalawang matanda, magmula umanong dumating ang mga ito sa isla, ay marami-raming buntis ang bigla-bigla na lang nakukunan. Ay namamatay pa nga. Kaya may paghihinala na rin pala talaga sila sa dalawang matanda na iyon. Nagpasalamat sila kina tatay kasi nga pinumpronta at binantaan nila yung dalawang matanda. Kasabay nung paglayas ng mag-asawa na iyon, ay nawala rin po ang mga pagpaparamdam ng aswang tuwing gabi. Kung minsan, Sir Alex, akala natin walang aswang. Akala natin kwento lang, guni-guni lang. Pero ang masasabi ko, na mismong nakaranas na inaswang, inatake, totoo po sila. Sana po ay maging aral po ang karanasan kong ito sa iba, lalo na sa mga buntis. Kapag may kahina-hinalang tao, dayo sa inyong lugar, huwag kayong magtiwala agad. Layuan niyo kung maaari. Kung may mga alaga kayong aso sa bahay ninyo, kapag biglang maglaho, maging alerto na po kayo. At kapag makaramdam ng kakaiba na para bang may mangyayaring hindi ka nais-nais, ay huwag na po kayong tumuloy sa inyong patutunguhan. Baka magaya po kayo sa akin. Hindi nakinig sa babala ng aking asawa. Tuloy, muntik madagit. Sa mundong ito, may mga nilalang talaga na hindi may paliwanag. Mga nilalang na minsan ay kwento lang. Pero ang katotohanan, umiiral sila. Mag-iingat po tayo lagi. Hanggang dito na lang. Sana magustuhan ninyo ang kwento kong ito. Ako muli ito, ang inyong lingkod, Elmo.
At yun na po ang kwento ng ating sender na si Elmo, mga kaibigan. Maraming salamat sa kwento niyo, sir. At talaga naman pong nakakapangilabot. Sana po ay marami pa po kayong kwentong maibahagi dito sa ating programa para nang sa gayon ay marinig din po ng iba. At yun lamang po, bago tayo tuluyang magwawakas, ay babatiin naman po natin ang ating mga members. Unang-una kay Jeffrey Bunyad, Niles Gio, Stephen Sanz, Cheng's Channel, Rosary Chayarante, at ang pinakahuli, Chinhan. Yun lang. God bless po sa ating lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.